Ephesus, Ephesians chapter 5, kag duwa lang ka verse basahan ta, ang 1 kag 2 lang Ephesians chapter 5, verses 1 to 2. Ay, kung wala ka mo Bible, so okay lang mati, lang ka mo, follow lang ka mo. Alright, so ang hambal dire, Ephesians chapter 5, verse 1, therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us, and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Let us pray. May namon sa langit, Ginoo, salamat Lord sa ining gabi, Ginoo, ang intipon mo naman ang imo makanakan sa ining lugar, Ginoo, God nga mag-fellowship, Ginoo, with one another, kag study naman sa imo nga pulong, Ginoo. Lord, despite, Ginoo, sang ining burnout sa sining gabi, salamat gyapon, Ginoo, ginatagaan mo kami joy, ginatagaan mo kami peace, ginatagaan mo kami, Ginoo, contentment, Ginoo, nga magpadayon, Ginoo, sa pagpangalagad sa imo. Lord, kabay nga sining nga gabi, updan mo kami, samtang magatuon naman kami sa imo nga pulong, tagay kami, Lord, sang pag-inchindi, Ginoo. Kagagaayo lang kami, Lord, nga mag-stoop down ka sa among level para, Ginoo, ma-reveal mo, Ginoo, ang kutob sa gusto mo nga i-reveal sa amon sining nga gabi pagi sa imo nga pulong. Dalawon ka, Ginoo, kag amo ni amon pangamuyo sa ngalan sa imo anak na si Jesus. Amen. Alright, so sorry ka, patay-patay ako ng phone. So Ephesians chapter 5 verse 1 to 2. Ining portion sang sulat ni Paul, no, ang author ni si Paul na naman liwat, no, kag ginsulat yan sa mga taga-Ephesus. Ang letter ya sa Ephesus, hindi ka man kahambal nga daw akig siya, daw hindi man kakahambal nga daw. Kaya kung ga-follow ka or ga-familiar ka sa mga letters ni Paul, balaan mo yang ang Galatians siya nga letter ni Paul, akig na da siya. Right, akig siya pangakig sa gina-rebuke ya sila. In fact, ang Galatians ang ganiyang series sa subong amo lang ginayang epistle ni Pablo sa tanan yang epistle sa 13 ya kasinulatan. Amo lang ng epistle yang wala siya commendation. Why siya nagbisan kaisa, why siya nagambal nga ay kanami sang inyo ginobra da wala gid sa amo nga letter sa Galatians kay tungod nga pagsulat niya na, no, righteously angry siya kay tungod sang mga gakatabo sang false teachings kag ang congregation sa Galatia gakasway sila sa teachings sang ining mga Judaizers nga nag-infiltrate sa ila church. Ang Philippians naman niya, kung basahon mong sulat ni Paul sa church sa Philippi, do ka love letter naman na yan. Do grabe ang iyang do ka sweet sang mga words si Pablo, grabe gid nga pasalamat ya sa Ginoo sa mga utod yang taga Philippi. Ang Romans do ano man ang letter sa Romans do may mga commendations man. Ining Ephesus do ka neutral man, right? Do ka okay man do may mga commendations man sa, tapos may gamay man siya nga do mga exhortation. Diri nga passage ining portion nga aton nga pagkatanawon subong, no, second to the last chapter kay 6 chapters man lang ning Ephesians mo kag ining verses 1 to 2 ang ginbasa nato sa Ephesians chapter 5. It's do hindi man ko makambal nga do imperative siya, o actually do imperative gid sa ikit do nagamando si Pablo, but at the same time do ka exhortation, do ka, I think do ka perfect nga do para sa isa ka devotional message kay, no, kung basihan mo lang ining duwa ka verses nga nabasa naton, ang encouragement nga makwa naton kag ang ang exhortation sa ining duwa ka verses kay ni, I think is gonna be very helpful para sa aton nga sanctification no, sa aton Christian walk. So anong ginahambal dire, no, sa ining duwa ka verse kay ni, nauna hambal ni Paulo again. So good yan, therefore be imitators of God as beloved children. Nagsugod sa ining chapter, sugod sa pinakaunay ginambal therefore. Di ba magamba ka therefore na ganina? Dumako na sa naligad, pero nang sulitong ko lang liwat. Sang first year high school ko, ang advisory namon, science teacher namon, may ara kami na kung sa science nyo bala, di ba may amo ko, therefore amo niya mo to, di ba may conclusion ko mo dapat. So napirmi ko gambal, therefore I conclude gamo ko na gambal si ang maestra mo sa malitaw gambal ya. Di ka mag-amuna kay redundant na niya, kay magamba ka therefore, kung magamba ka therefore I conclude, di redundant na kay magamba ka nga therefore but sinyong ga-conclude ka na. Right? So meaning pwede ka kagamit either therefore or pwede ka man kambal nga so in conclusion or kung ano man nga, no, pero kumbaga hindi ka pwede kambal therefore I conclude. So si Paul lang siya therefore but silingon may ga-conclude siya, right? Sa pagambal yan may ginhambal siya before sining pagambal sa verse 1.
amo na nga nakakonclude siya. Ambot kung ka-gets yung akong ngambal. Kaya ang ginamin ko is that kung magbalik ka sa chapter 4, right, sa last verse sang chapter 4, sa verse 32, ang ambalda ni Polo, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. Ang ambalya, right? So, gin-encourage sila, ambalya, maging maayo ka sa pagtratar mo sa matag-isa, tender-hearted, no? Mangin mapinatawaron ka sa imo isig kapariho as God in Christ forgave you. But sila nga balya kay tungod nga dapat mangin mapinatawaron ka, mangin maayo ka sa imo isig kapariho kay tungod nga ang Ginoo paagi kay Kristo ging patawad jaman ka. Right? Namo na nga nag-conclude sila ng balya, therefore be imitators of God. Now, tandaan ta nga hindi na siya exhaustive, no, pero duwa ka mambalta nga butang nga na-obtain ta pagi sa ginhimo ni Kristo, sa pagi sa sacrifice ni Kristo. May duwa ko nga gusto i-highlight nga damo yung rason kung baga damo ta pwede mahambal nga makuha naton nga benepisyo tungod sa sakripisyo ni Kristo, pero sa sini nga gabi may gusto ko i-highlight nga duwa. Ano na siya? Ining duwa nga ini, una, isa sa mga benepisyo nga nakuha ta tungod nga naginsakripisyo ni Kristo, ang iya kaugalingon is that nakuha ta ang pardon. Right? Ginpardon niya kita. Ginpardon niya kita sa ano? Amo to lang ang bali sa verse 42. As God forgave you, as God in Christ forgave you. Right? Ginpatawad niya kita, ginpardon niya kita. Patawad niya sa ano? Right? Anong ginpatawad? Nga ginpatawad kita ni Kristo. Kay magambal ka ginpatawad ka butsilyo nakasala ka mo. Right? Hindi ka man patawaron sa isa ka tao kung wala ka kasala siya. Right? Weirdo na yan nga mambal kang gipatawad ta na ka, bro. Pero why siya nakasala sa imo? Right? Posible nga wala ko kabalo nakasala ko sa imo, tapos baka sa ako nga gipatawad ta na ka. Pero may sala gi kuya para mahambalan mo kung nga gipatawad ta ka. Now, kadlaw ko kay tigi nagastoryahan ay lagi kami ni Papa gina sa balay, no. Ambal ko sa Old Testament, magbasa kita gani sa Old Testament, usually, like, amo niblang controversy nga natabo kay Ed Lapis, right? Very unfortunate nga natabo kay Ed Lapis. Bata pa ko, grabing pamatik ko kay Ed Lapis. Ang una, kay tungod, kanami siya, kaalam siya nga tawo. Pero sang sineo lately, ang butan natabo siya, no, nagatudlo sa subong sa mga heretical nga teachings, naging Marcionite ang iya nga posisyon kapati sa ang Old Testament God kuno isa mo na kuno evil nga God, and then ang New Testament nga God isa mo na kuno ya ang mayo nga God kay tungod mo na bla dualism na, do Gnosticism, tapos may tawag na siya nga false teaching mga utod sa church history, Marcionism. Sa sang una may isa ka manunudlo nga pangalan niya si Marcion, right? Tapos ang mga followers niya si Marcionites ang natawag. Amo na ginatudlo nila nga ang God of the Old Testament evil ni siya nga God. Kaya ang rason nila kapintas kuno sang Old Testament nga God. Mo na bla? And ang New Testament nga God, kung baga blang the God on the left side of the Bible, wrathful, pero the God on the right side, which is ang butsilingon bla, the New Testament God, is merciful, meek, kag kind, amo na kuno, so si Jesus kuno yan. So tingnan ba sila nga ang Old Testament God to yan, ano to yan, ng malaot, evil God to sa, and then ang tutuod nga God, nga good God, amo ni siya ang nag-abot sa New Testament, which is Jesus. Ano na siya, heresy na sa mga utod, kay tungod nga very blasphemous na claim, tawgon mo ang Ginoo nga evil, malon mo. Right? Kaya ang kamaturan is that isa lang yung Ginoo. Ang Diyos sa Old Testament is the same God sa New Testament. Kung si Vodi Bocam, pambalya, kung matsyag mo ang God sa New Testament is meek or kind, or kung amo lang na siya nga klase God, pambalya, kulata lang hasta makalambot ka sa pinakapunta nga part sa New Testament, basahang Revelation. Right? Kaya mo makita nga ay ang Diyos gili sa New Testament same gid-gili gyapon niya sang God sang Old Testament, isa lang na sila ya. Now anong rason nga sa Old Testament magbasa ka do ka pintas ang Ginoo, like magamba siya nga magmando siya sa isa ka sa Israelites, magamba siya nga sakupon yung Canaanites, papasan yung tanan. Patiyan yung tanan, hindi yung pagbinli. Right? Or example, para sa ginagawa namin ni Papa, ginagamit ng Ginoong Babylon, which is an evil nation or a pagan nation, ginagamit niya para sakupon ng Israel, disiplina ang Israel, and then ang Babylon, ginpinahan niya man tungkol sa kalautan nila. Right? Now, isa nga ba ko papagina, kung magbasa ka sa Old Testament, and then
kung wala ka concept sa pagkabalaan sa Ginoo, syempre ma-mislead ka gid. Kung hindi ta maintindihan ang ginatawag ta nga holy or balaan, may ara gina confusion nga matabo ya. And what I mean is, actually ginasulit-sulit kung na di perme, every time bala magstorya kita sa Ginoo or magstorya kita or mag-topic kita about God, dumdumon yung gid perme or dapat may ara mo presupposition sa inyo utok nga ang Ginoo hindi na siya pareho nimo. Hindi man na siya pareho nakon, right? Ano ang kinalain sa Ginoo sa aton? Why siya sala? Ikaw kakakuya, makasasala kita, right? So anong magamba ka holy, gani na siya? Holy means separate. Right? Amo lang ng meaning ng holy, separate. Magambal sa separate, but silingon ang Ginoo ya, ara siya sa lain nga standing, hindi siya pareho sa imo. So, for example, maghambal ko, ako mambal ko nga dayawon nyo gid ko Dayawon nyo ko, kay tungod nga gusto ko ya, dayawon nyo ko. Kung ako maghambal na, balon mo kuya, buang na si Gary, buang, or arrogante na siya, or may tililing na siya, or narcissist na siya yung tao, right? Kung ako maghambal, right? Kaya tungod makasasala ko mo. Tungod nga dalok ko ya, tungod self-centered ko. Pero kung ang Ginoo maghambal siya gani nga dayawan niyo ko, right? Siya lang gid ang being sa bilog nga universe nga may right nga maghambal nga dayawon ta sa kay tungod nga again hindi sa pareho naton. Outside na siya sa creation. And then ang pagkabalaan sa Ginoo, tandaan nyo, ang pagkabalaan sa Ginoo pure na siya, as in pure, wala siya sala. Kakululbaan niya mga utod, sa totoo lang ang pagkabalaan sa Ginoo. Muna gani nga gina-remind kita permi, right? Nga with fear and trembling, right? Work out your salvation with fear and trembling. May reverence, may kakurog, may kakulba. Every time mag-approach kita sa presensya sa Ginoo, hindi na siya pareho naton. Kung i-expose ang Ginoo iyang kaugalingon sa aton subong gido, mapatay kita tanan. Matunaw kita mo nakaladlukan mga tod sa pagkabalaan sa Ginoo. Basahan niyo lang sugod-sugod sang Ezekiel. Pagpakita sang glory sang Ginoo kay Ezekiel. Right? Kung anong itsura sang glory sang Ginoo. Now, amo na siya, with that said, no, magbasa ka sa Old Testament, nga nainit-init ginang Ginoo sa sala, nga ginapinahan niya tudo. Amo nang rason nga ginapatay ang tao, kay tungod ang tao makasasala. Ginapatay ya, kay tungod ginahustisyahan niya ang sala nga ginaobra sang mga tao sa Old Testament times, especially ang Israel, ang pagtalikod ng Israel sa Ginoo, right? Ang pagiging idolatros nila, ang pagsimba nila sa lain ng mga Diyos-Diyos, ang pag-intra nila sa mga practices ng mga pagano nga tupad nila nga nation, ang mga bata nila ginahalad nila, ginasunog nila, ginalunod nila, ginahatag nila sa false god nga si Molech, ginasunod nila ang mga pagano nga nation. Sa kaugot sang Ginoo, ginasintensyahan sila sa Ginoo, ginatagaan sila pestilence, ginasintensyahan sila sa famine, tagaan sila peste, tagaan sila nasyon nga masakop sila, ginapatay sila, right? Ngambal ka, tinga grabe gid ang kaugot sang Ginoo sa salahaw. Nga man baka tungod lang nagsimba sa salain nga Dios. Amo ginang pina sa Ginoo siya, dapat lang. Kaya again, dumdumon yung mga utod, kinanglan sang Ginoo hustisya. Now, maybe, kung hindi ka kaintindi sa pagkabalaan sa Ginoo, nga kinanglan niya hustisya sa sala, kaya magamba ka nakasala siya, nakasala ang tao, nakasala kita sa Diyos mo. Butsilingon na kumitaran ta sala ang Ginoo, kung maglabag ka sa iya laye. Right? Siya nag-ubra sa kalibutan, nagbutang siya sang laye, and then ginlapas mo ang laye, butsilingon nagsala ka sa iya. So, dapat pinahan niya ka, dapat may justice. Now, mambalta do hindi ta ma-wrap around ang utok ta malta tinga amo ginaaw nga maano gid sa amo ko papagina mo lang gini mo dumdumon tao kung sa aton matabo gani na ang injustice do mapatay ta do galalain ta pero kung injustice na gani nga ginapangayo sang Ginoo may problema ta ganto kami example kung ikaw nga tawo ginsalaan ka sang imo isa ka may sala ang isa mo ka utod sa imo di ba do hindi ka mahimos simple lang gani surana mo ni papagina sa mga traffic bala. Kung katon ka gulpe ginit ulo mo tapos kamba ko hindi gidya duga road rage kamba kati ngao ka ano na sang rason now injustice na sulo mo wait din nang hustisya sala gito saya ging katya ko di ba kung ikaw gani ang ginarong sang isa ka sang imo upod dugang baka hindi nang hustisya kinanglan ko gidya hustisya like ang example ko na perme bla nga let's say may tawo nga nag harm sa imo pamilya no ibutang tal sa extreme lang gid gisulod yang balay mo ging pataya asawa mo ging mga anak mo ging pataya tanan kagamon niya mo to tapos dakpan sa ina pag-abot niyo sa korte
Right? Gahulat kang ba mo, death penalty, gini siguro. Gusto ko stisya ya, ipatay ang pamilya ko kag tanan, right? Extreme example para lang for the sake of this message. And then, what if ang Judge Gulpi, kitanaw ka sa hearing, mang balang Judge Gulpi nga, oh, Mr. De La Cruz, amo ni galing karigna sang ginobra mo, karumal-dumal. Pero tungod maluluyon ko, nga hukom, pwede ka nakalakat. Bayin na niya, patawaron ta ka. Ako, nga bana to, kag tatay to, sang patay sang ining tao ngayon do you think mahambal ko sa judge nga, believe ko si mo, judge? Right? Padalagan la presidente, judge, kay butuon ta ka, believe ko si mo, kay maluluyon ka? No. Right? Matsyag nyo ano himuon ko? Mauromintado ko ya. Mauromintado ko sa sulod ya korte. Ano ka klase? Why corrupt ka nga hukom? Why ka gahapataw sang tsakto nga justice? You get what I mean? Kabalo ka mo ang justice mga utod, layi na sa nga gin-establishar sang Ginoo sa universe. Kabalo ka mo, constant na sa nga layi nga moral nga layi sa universe. Kung example, sini nga adlaw biyo, let's say si Marcos, mambal si Marcos, President Marcos mambal sabi nga sugod subong ang pagpatay hindi na labag sa batas. Kuaon ta na siya sa aton konstitusyon. Hindi na ta subong ang murder permissible na. So sugod karon sa gabi kung may patsyon ka, okay lang di ka mapriso. I would bet ipusta ko ang bisan pilang nahot lang nga kwarta ko, ipusta ko nga bisan isa diri sa aton, hindi giguro mag-committer gyapon murder. Bisan ang balon blaga hindi ka na mapriso. Bisan ang balon nga o sige ang murder pwede na. Hindi ka na mapriso. Kaya hindi na siya against sa layi sa Pilipinas, but silingon pwede na siya. I don't think may isa diri sa aton nga mag-murder kabalo ka nga Kay tungod mambal ka hindi ka balog yung gyapon yang hindi ginaya tsakto yang magpatay tao ya. Agree ka mo? Right? Agree ka mo? Nga how ti mambal ka hindi ka naman mapriso. Hindi ko gyapon kay kabalo. Bisan hindi ka pa Christian. Mangkutab lang tao nga normal, mambasa nga kabalog ko yang sala ginaya magpatay. Hindi na gani kay i-declare ta na nga hindi na ya subong sa batas ta wala na dulaon na. Hindi ko gyapon ya kabalo ko nga haw. Kay ginambalang kita sang pulong sang Ginoo, ngang layi sang Ginoo ginsulat sa aton tagipusoon ang konsensya ta ginausig ta sa konsensya ta kabalo kita ya nga all time, right? Regardless ano man ang time, past, present, future, ang murder wrong giniya. Kabalo kita ya. Bisan ibutang pa na sa bisan dulaon pa na sa aton layi nga hindi na siya illegal, kabalo kita ya nga illegal gina saya. Nga haw kay ang layi gani sang pagpatay ginbutang na iya sang Ginoo institute na iya nga universally sala gina siya morally. You get what I'm saying? So again, ang Ginoo naghambal si Pablo naghambal siya sa aton. Patawaron mo ato lagi na, patawaron mo utod mo as God forgave you in Christ. Ginpatawad ka sang Ginoo. Ginpatawad ya ka kay tungod nakasala kita sa iya. Gets nyo? Kag dapat pinahan kita dapat sang Ginoo mga utod. Hambal ni John, kung ikaw gambal ka nga wala ka nakasala, ginainto mo lang kaugalingon mo kay kabalo ka sa totoo, bisan ikaw kabalo ka gid nga makasasala ka. Bisan i-deny mo pa. Bisan ba ka pa nga wala ko yung sala, kabalo ka gid nga makasasala ka. Kabalo ka gid kung anong unod sang utok mo, kabalo ka gid anong unod sang tagipusoon mo, kabalo ka nga kung subong nga adlaw mapatay ka kag matubang ka sa Ginoo, kabalo ka sang Ginoo nga kung wala bi ang righteousness ni Kristo, kag dayon basihan ta lang ang mga ginobra mo sang buhi ka pa. Pasudlon ta kayhan, kabalo ka gid nga hindi ka kapasar. Right? So maghambal gani si Paul nga ging forgive kita ni Christ, sang Ginoo paagi kay Kristo, gin pardon niya ang aton sala, amo nang butsilingon. Gin pardon niya kita tungod sang atonement kay ginobra ni Christ sa aton. Nagpalansang sa cross, nagpaagay sa sang iya nga dugo. Si Kristo wala sala. Right? Gingbayran niya ang sala, ang pina nga dapat sa imo nagkadto kag sa akon. Right? Kundi ang Ginoo, di ba, require justice. Amo to ginambal ta gina, di ba? Hindi siya pwede ka pabulag-bulag. Right? Sa sala, hindi siya pwede ka pabulag-bulag. Hindi siya magambal nga ati, pabayaan ko lang sala mo para sa hukom to blagi na nga nagambal nga, Mr. De La Cruz, pwede ka nakalakat. Kaya kung amo niya na ang tawo nga nakasala ang hukom to, amalun mo sa nga unjust ka. Wala ka gaubra sang tsakto nga ubra sang isa ka judge. Wala ka gapataw sang tsakto nga justice. Now, kung ang Ginoo, like ikaw magambal ka nga, si Sis Chiki, makasasala ni siya, pero nagtuo siya kay Christ, hindi ko na siya ipadalon sa impyerno. Tapos mambal ta nga, tiyan mo lang nakasimple, Lord? Amo lang nakasimple?
Hindi siya magbayad sa salaya. Tapos di nagpabulag-bulag ka lang. So nagbutang-butang ka sang layi. Ngambal mo for the wages of sin is death. Pero hindi mo man gali sa pagpatsyon. Unjust ka eh. Wala siya nagbayad sa iya sala. Nahambal sa Ginoo, hindi asol baron ta na. Hindi ko sa pagbabayron, aring anak ko ay, amuning anak ko i-offer ko. Diri ko ibuo ang justice sa anak ko. Siya nag-absorb. Siya nagsalod. Sang pataw nga pina, tani pakadto kay sis Chiki. Do you understand? So ang Ginoo, hindi siya unjust. So he is the just and the justifier. Amo to lang sa Romans chapter 3. Gingpas sang Ginoo ang sins nga previously committed sang mga taga Old Testament pag abot ni Christ, ging pataw ito tanan ang sala nga ginubra nila. You get what I'm saying? So hindi siya unjust, hindi siya pareho sang hukom nga nagambal nga sige, okay ka na. You're free to go. Kasi wala justice, wala na fulfill. Siya yan magambal siya, you're free to go, sis Chiki, you're free to go. Hindi nagkadto ang pina, Ginoo, ari sa anak ko. Ari yung nagkadto sa anak ko. Siya gindunot ko sa Isaiah 53. Kagang anak ya, wala iya ginambalan ng anak ya nga, lakat ka to ha. Tapos ang anak ya nagambal nga, hindi ko ya, tani ya. Sino na siya man? Why ko na ya, hindi ko na siya kilala gani. Ang anak ya, si Christ, anong mali Christ? Nobody takes my life. I lay my life willingly. Ang bali pwede ko ya kwao na akong life balik. Right? Do you get what I'm saying? In accordance sila sang amay. Why siya ginpilit sang amay? Ang basang anak ya, willingly give ko man akong life kay sis Chiki ya. Magtuo sa sakon, ako ma-absorb sa iyang penalty. Do you get what I'm saying? Wala ang justice nga natabo, ha? Wala ang Ginoo nagpabulag-bulag sa sala. Consistent sa siya layya. Ang layya, no, ang balya. Ang tanan nga sala, ang pina, siya nakamatayon. Consistent gid siya, kay may napatay gid siya. So para kay sis Chiki, nakaagom sa eternal life, may napatay gid siya. Hindi na siya galing, kay tungod sang mercy. Ang nagsalo na ang anak sang Dios. Right? So amo nung nakuha ta nga isa kay Christ nga benefit, pardon. Pardon kita. So ano nga bali Paul? Therefore, be imitators of God as beloved children. Right? So ang bali, since nga na pardon ka mo ni Christ, na pardon ka mo sa Ginoo pagi kay Christ, be imitators of God as beloved children. Now notice, gintagaan niya kita sang model, right? Kung paano tani obrahon. Ang bali magamba kabla imitator, ano na siya? Be imitator, ano na butsilingon? Anong imitator, oh? Mag-imitate, right? Ang mga root word yung mag-imitate. Mga maka-imitate, sunod. Right? Now, ang imitator, yan mga utod, lain na siya sa impersonator. Right? Kilala niyo si Willie Nepomuceno? Si Willie Nep? Kilala niyo si Willie Nep? Kilala niyo na sa? Si Willie Nepomuceno, Pinoy na sa nga grabe siya mag-impersonate bala. Kung si Dolphy, sa si Dolphy man sa, mga giyo-giyo sa ulo ni Dolphy, magawa mo na siya man, pati tingog ya. Si Fernando Po man sa, grabe siya mag-impersonate. Right? Pero ang impersonation, kung ginasunod ta ka, ang mannerisms mo, giho mo, ginasunod ta lang kaya at a certain time. Kung si Willie Nep, magkadto sa mga shows like Showtime or MTV, pato sa una, or Masayang Tanghali Bayan, mag-imitate siya sang isa ka, mag-impersonate siya gali sang isa ka figure. Pagkatapos ng show na pagpuli sila balaya, si Willie Nep naman siya. Gina-impersonate niya lang niya, ang tao nga ina, ginakuha yung mannerisms, pero hindi permanently. Ang imitator yung mga auto dyan, magambal ka, imitate, ginasunod mo gid siya. And that is why, magambal ta gani, balang akong Christian ka, ano ka gani, you are a what? A follower of Jesus Christ. Kaya magambal ka, imitator ka, butsilingon, follower ka, gasunod ka. And tandaan yung model ng ginatag ni Pablo, be imitator of God as beloved children. So gusto ya ang model nga obrahon ta, do ka ngay sa amay kag anak. Right? Kung magtuo kay Kristo, you're adopted into the kingdom. So meaning, amay mo naman ang God the Father, right? So be imitators of God as beloved children. So ang dynamic dapat, do ka ngay, do ginasunod mong amay mo. Right? Do pariyo bla sang isa ka mapinalanggaon nga amay, nga ginasunod sa sang iya nga bata, si Joshua, no? Hindi ko perpekto nga amay, pero kaysa gakadla ko kay si Joshua gauba sa balay. Tigi na balan siya namon, suk bayo bla nga gauba ka man. Imla tikig, sunod ta ka. Ikaw ba ko bayo mo? Tapos ang gamay ko sa una, right? Ginasunod-sunod ko man ang akon amay man. Tiga chess, gina-train ko sa akon amay chess mo. Ga-compete ko sa chess ka gano. Mag-compete na ko sa chess gani. Ginasunod-sunod ko man ang iya posisyon magamuamon asa. Kay para daw bako blang nga do parang kon ambulans sa kontra ko nga do may ginapanumdum ko nga lain. Nasunod-sunod ko man kung anong nalawayan ko man. Right?
Sa una matinakanon si Papang, sa una malakat malakat kami tapos mga labay ta sa Lopwes bla kay grocery ta takan si Papang. Ti mo Papang, ti mapabilin lang ko dia. Pabilin lang sa sagwa. Ti gusto ko man magsulod sa Lopwes. Ti maupod mo ko yung grocery, gali kay si Papang mapabilin takanon, ti ako takanon man ko. Kamo lang to takan ko. Right? Gina-imitate ko nga ako na may. Right? Kaya para sa ako niya, loving sa para sa ako niya, right? Do ginaano ko siya, do ginasunod ko siya, do gina-idolize ko sa ganyan, kung bagablaw. Right? Amo ning gusto nga dynamic nga gina-propose sa aton sa Holy Spirit, right? Through Paul. Be imitators of God as beloved children. Meaning, sundon mo si Christ. Right? Now, pag-abot mo sa verse 2, walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Right? So anong unatang nakuha siya? Pardon. Ang sacrifice siya ni Kristo, naging fragrant offering sa amay. Buti yung ginbaton sa amay. Buti satisfy ang pinas ng amay. Nagkadto siya anak. Right? Nakuha tang pardon. Ano ikaduha tang nakuha nga benepisyo kay Christ? Wala labot sa pardon? Pattern. Right? Anong butsilingon ko? Maghambal si Paul na you imitate Christ or you imitate God or sometimes sa sinulatan ni Pablo, thank you Lord, sa Corinthians, sa sinulatan ni Pablo sa letter sa mga taga-Corinthians, siya imitate me as I imitate Christ. Amo nang balya. Sundon niyo ko kay ginasunod ko man si Christ. Amo nang balya. So, paano nga paagi ta i-imitate si Christ? Well, i-imitate ta siya kay tungod may pattern si Christ na ginhatag sa aton. Right? Kabalo ka mo, ang aton bala pag sinalayo or ang aton gawi, mas naghapos na siya kung may pattern ta. Right? Kita ka na, bisan bala sa normal, ta day-to-day life ta, may mga patterns ta nga ginaubra. Bisan bala mag-construction ta. Right? Kung wala ka template, hindi magtindog ang imo. Right? Kung wala ka pattern. Or kung example, kung hindi kaya tanda mag-drawing, wala kaya gift gidya mag-drawing, kabalo ka lang magsunod, may pattern ka dapat. Right? Kung mag-cross-stitch ka kay mama, may pattern sa. May sipon ka, right? May pattern tayo nga ginobra. Now, si Christ, siya ang pinaka crucial nga pattern sa inyong universe. Gusto mo mga buhi sang masulhay nga kabuhi, gusto mo magkabuhi sang God-honoring, right? Peaceful, joyful nga life. I-pattern mo ang life mo kay Christ. Right? Anong hambal ni Christ sa Matthew chapter 11? Come to me, all you who are weary, nga nagalabor, and I will give you rest. Tapos ang hambal sa next verse, hambal ya, take my yoke upon you and learn from me. Hambal ya, sunod ka mo sa akon, ngahaw, for I am gentle, hambal ya, and I am lowly in heart. Hambal ya, lowly in heart. Anong lowly in heart? Butsilingon, mapainubuson sa. Butsilingon ang heart niya, servant. Right? Nagkare siya, halin siya sa langit, sa glory, nagpaubos ang anak sang Dios, kaya nag-serve sa aton. Right? Ginhalad sa para sa aton. So, bali, sundon niyo ko. Right? I am lowly in heart. So, ano pagid, kumagabla, ano pagid sin-o or ano pagid nga type sang pattern, ang best nga i-imitate naton, others ang sa Kristo, why na? Right? Tandaan ta, galing, nga si Christ, lowly in heart, right? Loving sa, He is the Prince of Peace, right? Amo ng mga characters, attributes si Christ. Pero hindi tagid paglipatan nga si Christ, Diyos na sa, right? He is the God of the Old Testament as well. So, ano ganing God of the Old Testament? Just. So, even though si Christ loving, He is merciful, He is gentle, He is peaceful, just na sa, tandaan ta. Right? Siya ang Jesus nga mapinalanggaon, tandaan ta, siya man ang Jesus nga table flipping Jesus nga nagkadto dito sa temple kag nagpanglatigo sang mga lamisa, kag nagpangsuli sang lamisa. Siya man ang Jesus, tandaan nyo. Kay tungod nga pag-reveal sang Ginoo kay Moses sa Mount Sinai, pagsulat sa Ten Commandments, ang ambal sang Ginoo, gindescribe iya ko galingon, I'm long-suffering, I'm this. Ang isa gitong key point kay ginambal sa Ginoo, I am a God nga hindi ko magpabaya nga ang sala hindi mabayaran. So consistent na saya. Amo na nga hamba ko just na saya. Kung may sala, may balayran gina dapat ya. Kung may injustice, may justice gina dapat ya. Same kay Christ. So dapat kung i-imitate ta si Christ, amo man ta na. Pero not saying nga dapat vengeful ka. Right?
Tandaan tang clear distinction na. Why siya gambal nga ma-avenge ka? Kaya klaro mo na yun sa pulong ni Christ gambal siya nga, do not avenge, siya yung avenger. Vengeance is mine. Manambal ya, right? Tamo na ganing nga ginambalan niya, right? If somebody slaps you on the right cheek, right? Offer mo, and by the way, hindi na literal, kung may tampa. Ginasuralan na mo ginan ni Papa. Hindi na sa literal, insulto niya ginamin niya da. I-explain karta sa dason kung ano, backhanded slap na ginamin niya. If somebody slaps you on the right, offer ginambalan niya, hindi ta mag-retaliate, right? Pagiging just mga utod, hindi na saya vengeance, right? Kaya ang magambal ka lang nga dapat kita may amumanta na just man kita, right? Meaning, hindi ta make sure ta nga way taga committer injustice sa isig kapariyota, way ta sila ginalamangan, right? Kaya again, kung sa imo matabo na ako bla ko nga tao, kabalo ka mo, gina-work on ko pa nagyapon sa akon pagka makasasala sa akon nga depravity, ang isa gid sa mga pinakainitan ko kung naisahan ko mo ganay, naisahan ko. Example, way ko na realisar tapos sa uli nagam na punundo ko naisahan niya ko ba? Lain gina akon feeling niya, mabalos gid ko ya. Right? And thank God, hindi na naamo na ka-strong ang feeling, pero may ara pa ko nagyapon amo na iya. Hindi ko mahimos ya, kung way ko ka do hindi ko bla nga naisahan mo ko na init ginaulo ko ya, nga do hindi ko gusto na isahan ko ya mo, nabintahaan ko bla na hindi ko na gusto. Right? So, amo na no, just a quick devotional lang bala, right? Amo ni ginambal sa to ni Paul, gusto mo kabuhi nga not free of suffering. Why niya gina-promise aton, right? Why niya gina-promise aton nga kung maging Christian ka, maging wealthy ang life mo, no? Why niya gina-promise aton? Why niya gina-promise aton nga ang health mo maging perfect, right? Why niya gina-promise aton? In fact, ginahambalan, gina-warningan kita gani ni Christ nga may ara, take up your cross, right? May suffering na yung matabo. Pero kung gusto mo life nga free of guilt, gusto mo life nga ang imo konsensya tinlo, gusto mo life nga peaceful ka, gusto mo life nga joyful ka, walk in love. Amo to lang balyaw. Kaya walk in love ni mga auto, do amo man lang sa walk by the Spirit gyapon. Kaya Spirit is God. God is love, right? Hindi naman na ang syllogism bla. Ang Spirit is God, walk by the Spirit, right? Walk in love, same lang sila gyapon. Magpanglakaton ka sa gugma, kangay man lang panglakaton ka sa Espiritu. Right? Musilingon, so ka sa Spirit, permi, right? Gusto mo life nga amo na, then you imitate Christ. Amen? You imitate Christ. Right? Tanawon mong life ni Kristo, imitate na. Right? May hambal sila sa una. Alam mo na ako, din na makonclude. Hambal nila sa una, nag-uso na sa unang WWJD, right? What would Jesus do? Sa una, may aray ko na yan, tagtaklo po na sa una ako, diyo. WWJD, what would Jesus do? Well, kainchindi ko sang message yung gusto nila ipalambot sa amo na. Pero amo na bla kung kainchindi ka gidya na intindihan mo na ang salvation nga na-attain mo kay Christ, hindi amo nga ihambal ang what would Jesus do. Kaysa totoo, si Jesus, why na siya hindi na siya ma-surprise siya. Right? Why na siya ga-function pero sa aton nga hindi na siya bound sa time. Sa aton niya gina-experience ang time mo. Linear ang time sa aton niya. Every day ang life ta gina-experience ta. Si Jesus, siya outside na siya isang time kay Creator. So, meaning ang tanan nga butang ka katabo niya all at once sa iya. Sang unang chimpo, hasta sa punta, subong ka katabo niya all at once kay omnipresent siya mo. So, ka hindi among what would Jesus do. Supposed to be dapat ang term tayo, what has Jesus done? Right? Anong ginubraya? Right? Para sa imo kag sa akon. Nga ang rason mga utod nga ari kay subong, nga ang rason may ara ka affection sa Ginoo istungod sa ginobra ni Kristo. What has Jesus done? Right? He sacrificed himself for you. Right? Sa imo behalf. Now, ambal ni Christ, why siya nagambal nga obey me and I will pay for the penalty. Why siya nagambal? Ano ginambal niya? I've paid the penalty. Now obey me. Gets nyo? Why siya nagambal nga i-obey mo ko, tumana ang ginambal ko, tuo ka sa akon, kayo i-sacrifice kong life ko si mo. Why siya nagambal ya? Ano ginambal ya ni Christ ya? I-sacrifice ko na ang life ko, and therefore obey me. Therefore have faith in me. Right? Therefore put your trust in me, not in yourself. Amen? So let us imitate Christ, no? Sa atong day-to-day life, I know far from being perfect, kaya hindi ta gini perfect ya. Pero again, gusto ta mangin matawhay nga life. Let's imitate Christ. Dito pag-imitate ang mga tao nga gina-idolize ta, hindi sila pag-imitate. I-imitate si Christ. Kaya balo kaya idolize mong tao, mapaltay gi na iya. Amo nang bal nila never meet your heroes. Kapati ka mo na. May hero ka.
i-tribe la meet sa iya, wala kayo pagkabal, kita mo gadi na, mo siya gali. Right? Let us imitate Christ. Amen? Amen.